Pangatlo, keep the faith. 2 Timothy 4:7, iningatan ko ang pananampalataya. Kaibigan, sa lahat ng laban, sa lahat ng pagtakbo, ang mahalaga sa bandang huli ay ang pananatili, katapatan at pagtitiwala sa Panginoong Hesus hanggang dulo. Noong 1964 Olympics, halos wala nakakilala kay Billy Mills. Hindi siya expected manalo. Hindi nga siya inaasahang makapasok sa top 10. Pero ano nangyari? Nanalo siya. At hindi lang basta nanalo na-break niya pa yung world record. Pero ito yung tanong. Mas mahalaga ba ang Olympic gold kaysa corona mula sa Diyos? Ano sabi ni Pablo sa susunod na talata, 2 Timothy 4:8, nakahanda na para sa akin ang corona ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon, ang matuwid na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagpapakita. Kaibigan, ang pinakamahalagang karera sa buhay ay spiritual. Hindi ito sprint, ito ay marathon. Hindi ito tungkol sa bilis, kundi sa katapatan hanggang dulo. Hindi ito para sa pansamantalang medalya, kundi para sa walang hanggang gantimpala. Ano ibig sabihin ng iningatan ko yung pananampalataya? Ibig sabihin, pinanghawakan ko ang Panginoong Hesus kahit hindi ko siya minsan naiintindihan. Hindi ko binitawan ang salita niya kahit ang dami kong tanong. Hindi ako bumitaw sa calling ko kahit dumaan ako sa apoy. Sumunod ako kahit walang papuri, kahit walang spotlight. Marahil tinatanong mo kung ano ba itsura ng pananampalatayang hindi binitawan. Alam mo, ito yung kahit iniwan ka ng lahat, kay Lord ka pa rin kumapit. Yung kahit may mga panalangin na hindi nasasagot, sumasamba ka pa rin. Yung kahit may temptation, sinisigaw mo pa rin sa puso mo, Lord, ikaw lang. Kaibigan, keep the faith. May naghihintay na gantimpala. Hindi ito likes, hindi ito promotions, hindi ito applause ng tao. Ang naghihintay sa iyo ay corona ng katuwiran. At hindi lang ito para kay Pablo. Ito ay para sa lahat na naghintay, nagtiis, at hindi bumitaw. Kaibigan, napakaraming pwedeng mang-agaw ng pananampalataya mo. Tama ba? Pera, pressure ng mundo, pleasure, kabiguan, comparison, compromise. Pero at the end of the day, iisa ang tanong, iningatan mo ba ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus? Kapatid, baka sinasabi mo sa sarili mo, gusto ko naman manatiling tapat, gusto ko panindigan yung pananampalataya ko, pero ang tanong, paano? Sabi sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kung gusto mo manatili ang pananampalataya mo, kailangan mong marinig araw-araw ang tinig ng Diyos. Saan mo siya maririnig ng malinaw? Saan pa kundi sa kanyang salita? Ang salita ng Diyos ay love letter niya para sa iyo. Tanungin kita, na in love ka na ba? Nakatanggap ka na ba ng love letter noon? Ako, naranasan ko na to. Ito yung ginawa ko. Binasa ko ito ng mabagal. May pag-unawa. Iniintindi ko talaga. Binabalik-balikan ko ito. Binasa ko ng paulit-ulit. May mga linya ako minemorya. May mga salitang ina-underline ko. At higit sa lahat, iniingat-ingatan ko ito. Bakit? Kasi mahalaga sa akin. Kaibigan, ganito din tayo dapat sa salita ng Diyos. At ang reason, kaya gusto ko maging culture natin yung ating conversation time kay Lord, para lumago yung ating pagmamahal sa Kanya at lumago yung ating pananampalataya sa Kanya. Kung gusto mo panatilihin ang pananampalataya mo, dapat mong mahalin ang salita ng Diyos. Hindi lang basta basahin, hindi lang basta i-post mo sa social media, kundi papahalagahan mo talaga ito. Isusulat mo, gagawa ka ng journal. Ituturing mo ito bilang personal na sulat ng Diyos para sa puso mo. So, paano mo mapanatili ang pananampalataya? Alamin mo kung anong pinaniniwalaan mo. Hindi sapat na sabi nila, ganito raw eh. No, hindi ka magbabase sa sinabi ng iba. Kailangan mo muna i-verify ito sa salita ng Diyos. Dapat alam mo ito ng personal kung tama o mali. Pagtiwalaan mo ng buo ang Biblia. Gawin mo lifestyle ang pakikinig sa Diyos bukod pa sa conversation time mo. Pati na rin sa preaching, sa Disciple Maker Launchpad tuwing Monday, sa Wednesday equipping, sa intercessory natin pag Thursday at iba pa. Gawin mong kayamanan ang mga salita ng Diyos. Kapatid, kung gusto mo manatili sa pananampalataya, manatili ka sa salita ng Diyos.
Kung ang fuel ng kotse, gasolina, ang fuel ng pananampalataya mo ay salita ng Diyos. Kung ubos ang Word of God, manghihina ka, madadapa ka, mawawala ka sa direksyon. Pero kung puspos ka ng Word of God, mananatili ka sa daan hanggang sa dulo. Kaibigan, feed your faith. Sabi sa Matthew 4:4, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi sapat ang kanin, ulam o kape. Ang tunay na buhay ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Ang faith mo ay kailangang busugin. Hindi pwedeng patikim-tikim lang sa salita ng Diyos. Dapat full meal, araw-araw, consistent. Kaibigan, gusto mo ba lumago sa pananampalataya? Lahat yan nagsisimula sa desire. Ang tanong, gusto mo ba talaga lumago? Gusto mo ba mas makilala si Lord? Gusto mo ba maging matatag kahit may unos? Kung oo, then feed your faith. Sabi ni Pablo, this one thing I do. Iisa ang focus niya. Hindi sabay-sabay, hindi pa iba-iba. Single-minded. Determined. Kaya nga, gawin mo rin ito, kaibigan. This one thing I do. I will grow. I will feed my faith. I will keep believing kahit anong mangyari. Then, share your faith. Hindi mo lang pakakainin ang pananampalataya mo, kundi ibabahagi mo din. Kaibigan, kung gusto mo manatiling tapat sa pananampalataya mo, huwag mo ito itago. Ibahagi mo ito. Tandaan mo ito. Anyone who does not give their faith away will eventually lose it. Ang pananampalatayang hindi binabahagi ay parang apoy na tinatakpan, unti-unting mamamatay. Pero ang pananampalatayang binabahagi, sinusugal, isinisigaw sa iba, lalong tumitibay. Pero ang tanong, paano nakakatulong ang pagbabahagi ng pananampalataya sa pagpapanatili nito? Kasi halimbawa, natatakot ka ibahagi ang salita ng Diyos. Alam mo, ito yung magtutulak sa'yo na mas magtiwala sa Diyos. Kapag kinakabahan tayong magsalita, mas nagdarasal tayo, tama ba? Kapag wala tayong confidence, luluhod tayo sa panalangin. Mas umaasa tayo sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Kapag may mga tanong sa atin na di natin alam, naghahanap tayo ng sagot sa salita ng Diyos. Kaya mas lumalalim ang pag-unawa natin. Kapag may isa tayong kaluluwa na nadala sa Panginoong Hesus, naku, parang nag-aapoy yung puso natin na gusto pa nating mas marami pa makakilala sa Kanya. Kaya nga, ang pagbabahagi ng pananampalataya ang magpapalago sa iyo. Kapatid, sinong inaasaan ni Lord na makarinig ng mabuting balita sa pamamagitan mo? Hindi mo kailangan maging preacher. Hindi mo kailangan kumpleto sa sagot. Kailangan mo lang maging tapat. Ikwento mo lang ang Panginoong Hesus. Ikwento mo lang ang ginawa niya sa iyo. Ikwento mo lang kung paano kanya binago at patuloy na binabago. Si David at ang kanyang asawang si Seba ay parehong committed sa Panginoong Hesus. Noong 1921, tinawag sila ng Diyos sa Africa upang magmisyon sa isang lugar na hindi pa nararating ng Ebanghelyo. Grabe ang hirap, mainit, mahirap ang kalagayan at sarado ang mga tao sa gospel. Hindi sila pinapansin, pero naglingkod sila ng buong puso. Sa gitna ng lahat ng ito, nagkaanak sila ng dalawa. Pero habang nanganganak si Seba sa kanilang pangalawang anak na babae, namatay siya. At ang sanggol, si Agi, ay masyadong mahina naman para bumiyahe, kaya iniwan nila. Alam mo, sa sobrang lungkot, panghihina ng loob, at damdaming nabigo, tumigil si David. Umalis siya sa Africa, iniwan niya si Agi at dinala yung panganay pabalik ng Sweden. Binitawan niya yung kanyang pananampalataya. Naniwala siyang failure siya at iniwan niya ang Diyos. Lumaki si Agi na inampun ng mag-asawang missionary at pinalaki sa Amerika. Habang lumalaki siya, lumalim ang pagkakaunawa niya sa pananampalataya. At isang araw, gumising siya na may panawagan sa puso na hanapin yung kanyang ama. Pagdating niya sa Sweden, nakita niya si David, matanda na, mahina, nakahiga at puro bote ng alak sa paligid. Wala nang pag-asa, wasak yung buhay. At ang sabi ni David, wala akong kwenta, iniwan ako ng Diyos, nagkamali ako. Pero alam mo, sagot ni Agi, Tay, mahal kita, pinapatawad kita. At si Lord, mahal ka pa rin, hindi ka niya iniwan. At sinabi ni Agi, alam mo ba kung anong nangyari sa batang nilapit mo sa Panginoong Hesus? Nagulat si David, hindi niya alam. Sabi ni Agi, yung batang yon naging pastor.
naging evangelist at ngayon, libo-libo ang dinadala niya sa Panginoong Hesus. Nagtatayo siya ng mga simbahan sa buong Africa at doon tumulo yung luha ni David. Sa mga sandaling yon, nagsisi siya at bumalik siya sa Diyos at sa natitirang 6 na buwan ng kanyang buhay, binigay niya yung buong puso niya kay Lord. Hindi siya namatay bilang talunan. Namatay siya bilang isang taong tinapos ang kanyang takbuhin. Kaibigan, finish well. It's not how you start, it's how you finish. Maring nasaktan ka, maring bumitaw ka, maring inakala mo wala ka na silbi sa kaharian ng Diyos. Pero kapatid, hanggat humihinga ka, may takbuhin ka pa rin. At may biyaya si Lord, may grace si Lord para sa'yo. Para makabalik ka at matapos mo ito na may pananampalataya. Kaibigan, finish your race. Keep the faith. Walang taong sobrang layo na hindi kayang ibalik ni Lord. Walang kwento na hindi na pwedeng baguhin ng Diyos. Kaibigan, tayo. Bumalik ka, tapusin mo. At sa dulo, maririnig mo rin ang pinakamagandang salita sa buong buhay mo. Well done, good and faithful servant. You kept the faith, you finished well. Kaibigan, anong pwede mong gawin ngayon para maihanda ang sarili mo para tapusin ang takbuhin? Siguro kailangan mo suriin ang puso mo. Mahal ko ba talaga ang Diyos? Paano ko pinapakita sa Kanya sa pamamagitan ng aksyon at hindi lang salita yung aking pagmamahal? O kaya ba kailangan mo maging mas tapat sa trabaho mo? O baka kailangan mo seryosohin ang pag-disciple sa anak mo sa Panginoon? O baka kailangan mo magmahal ng tapat bilang asawa kahit sa tingin mo hindi siya karapat-dapat? O baka kailangan mo mag-share sa isang tao? Kapatid, sa lahat ng narinig mo ngayon, isa lang ang pinaka-importanting tanong. Naniniwala ka ba talaga sa Panginoong Hesus? Hindi lang bilang isang kilalang tao sa Bible. Hindi lang bilang isang inspirasyon, kundi bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Ito ang simula ng pagtatapos mo ng maayos. Ang tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus. Walang sino man ang makakatapos ng takbuhin kung hindi pa siya nagsisimula sa tamang landas. At si Hesus ang landas. Sabi niya, John 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya ngayon, kung naramdaman mo, tinatawag ka niya, huwag mo nang palampasin ito, kaibigan. Ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo ito sa Kanya, Panginoong Hesus, nananampalataya ako na Ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Patawarin mo po ako. Linisin mo ako. Baguhin mo po ako. Simula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. Turuan mo ako mabuhay para sa iyo at tapusin ang aking takbuhin ng may pananampalataya. Salamat sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaibigan, kung pinanalangin mo ito sa puso, welcome sa family ng Diyos. Ngayon, ang simula ng bagong lakad mo kasama niya. Keep walking, keep the faith, finish well. Dahil kasama mo si Lord sa bawat hakbang. Sa ating pagtatapos, iwan ko ito sa inyo. Success in the eyes of God is not about how much you've accomplished, but how faithful you remain until the end. Kaibigan, finish well. Paano? Fight the good fight. Ang buhay ay isang laban. Hindi laban sa tao, kundi laban sa kasalanan, laban sa sarili, laban sa mga patibong ng kaaway. Lumaban ka pero sa tamang laban. Huwag mo sayangin ang lakas sa galit, pride o gawin ng mundo, kundi lumaban ka para sa layunin ng Diyos. Pangalawa, finish the race. Hindi mahalaga kung gaano ka kabilis nung simula. Ang mahalaga, nagtapos ka. Maaring nadapa ka, maaring dumihis ka ng landas, pero habang may hininga ka pa, pwede ka pang tumakbo muli. Huwag ka huminto, huwag ka sumuko. Tumakbo ka hanggang dulo. Pangatlo, keep the faith. Ang pananampalataya hindi basta-basta nananatili. Kailangan itong alagaan. Kumain ka ng salita ng Diyos. Isabuhay ito araw-araw. Ibahagi sa iba. Manatiling tapat kahit sa gitna ng mga tanong. Tandaan mo, kapatid, you were not called just to start, you were called to finish well.